Biruin nyo ang sinampa sa kanyang plunder dahil daw po sa 75 million na donation ni Mike Defensor nung kampanya po niya nung tumakbo po siya bilang senador ng ating bansa. Pero hindi po napansin o nakikita ng ating batas yung mga donations po na ilang daang milyon ang natanggap po ni Bongbong Marcos Jr. Tapos di umano, lahat po ng mga nag-donate dito sa kampanya ni Bongbong Marcos Jr. nagkaroon ng posisyon sa sangay ng gobyerno. Palakpakan po natin. Wala pong selective justice talaga dito na nangyayari sa ating bansa. Grabe mga idol, mukhang undeclared martial law na nga po talaga ang nangyayari sa ating bansa. Biruin nyo kung sino pa po yung nagsisiwalat ng mga korupsyon sa ating bansa, sila pa po yung unang nakukulong kaysa po dito sa mga inilathala na mga kawatan sa kaban ng bayan. Nagaya po ni Martin Romualdez, Saldico at iba pa pong mga kawani ng gobyerno na sangkot po sa maanumalyang flood control. Ngayong araw na ito mga Lodi, inaresto na po si Senator Marcoleta matapos pong hindi pagbigyan ang kanyang mosyon para po pigilan ang pagbibigay ng warrant sa kanyang plunder case. Pero ito nga po mga Lodi, sinamahan po siya ni John Vic Rimulya. Planado po talaga itong pangyayaring ito dahil kung kailan po sila pumunta dyan sa Sandigang Bayan, dyan pa po biglang naglabas ng warrant of arrest. Bravo! Napakagaling! Ito po yung sinasabi ni Bongbong Marcos Jr. na wala pong selective justice na nangyayari sa ating bansa. At hindi lang po si Senator Marcoleta ang inaresto mga Lodi, pati po si Mike Defensor ay inaresto na rin po. Panoorin nyo pong mabuti kung ano pong sinabi ni John Vic Rimulya dito po sa pagkakahuli po o pagkakaaresto kay Senator Marcoleta at Mike Defensor. Ito po. Pangalawa, ilang minuto pa lang po nakaraan ay inaresto po si Mike Defensor at isang nangalan na Joseph Varias Espiritu. Sila po ay nag-uusap sa isang Starbucks sa Quezon City kung saan sila natagpuan ng CIDG at PNP at inaresto po at dinadala na po kayo sa Sandigan Bayan para sa kanilang return of warrant. Parang siyang pumalit kay Torre, mga Lodi, no? Siya po yung tagahuli na mga gustong ipakulong ni Bongbong Marcos Jr. Kahit hindi nyo sabihin, alam namin kung sino talaga ang utak nitong ginagawang pagkukulong o paggigipit sa mga taong nasisiwalat ng korupsyon na nangyayari sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. At pakinggan po natin kung ano po yung panayam kay Senator Rodante Marcoleta bago po siya dalhin o arestuhin ni John Vic Rimulya. Ito po. Kasi pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ng mga prosesong gagawin ako. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ng proseso, kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko. Senator, at the moment, anong nararamdaman mo ngayon? Nagulat ng nararamdaman ninyo. Siguro, Send message to the INC po. Grabe mga Lodi, magsisimula na talaga ang gulo. Lalo na sa ginagawa po nilang panggigipit dito po kay Senator Rodante Marcoleta. Biruin nyo ang sinampa sa kanyang plunder dahil daw po sa 75 million na donation ni Mike Defensor nung kampanya po niya nung tumakbo po siya bilang senador ng ating bansa. Pero hindi po napansin o nakikita ng ating batas yung mga donations po na ilang daang milyon ang natanggap po ni Bongbong Marcos Jr. Tapos di umano, lahat po ng mga nag-donate dito sa kampanya ni Bongbong Marcos Jr. nagkaroon ng posisyon sa sangay ng gobyerno. Palakpakan po natin. Wala pong selective justice talaga dito na nangyayari sa ating bansa. Pero kahit itago nyo sa mata ng ating mga kababaeng Pilipino, alam na nila at galit ang nararamdaman ng sambayan ng Pilipino sa ginagawa nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Antayin mo, Bongbong Marcos Jr., kung anong magiging kapalit ng mga pinaggagawa ninyong kalokohan sa iyong pamumuno. At eto pa mga Lodi, alam na rin natin kung anong magiging kahihinatnan ng impeachment trial kay VP Sara Duterte sa Senado. Dahil hawak po nila kung sino po ang namumuno dyan. Hanggang dito lang po muna mga Lodi. Abangan pa po natin ang mga susunod na mangyayari. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.